Mahigit 2 linggo na lang nalalapit na yung deadline. Si Bradley Beal expected na i-waive niya ang no trade clause kung mapupunta siya sa contender na team. Ang dinidikit pa rin kasi doon yung Miami Heat na number 8 sa East. Mahirap siyang i-trade sa mga contender na team na sa dahilan na malaki ang kontrata niya at may NTC. Matatamaan din yung lineup ng mga teams na yon kung sino man ang kukuha kay Bradley Beal. Ito kasi yung advantage ng may NTC, hindi siya pwedeng basta itapon sa isang bottom feeder team. Ang isa pa talaga doon, hindi naman nagre-request talaga ng trade itong si Bradley Beal. Kahit nung nasa Wizards pa siya, hindi siya nagdemand ng trade papunta sa Suns. Yung mismong team ang gumawa ng paraan para i-trade siya dahil nagbago na ang management doon na nag-agree naman si Beal. Ang Suns management naman hindi rin tinatanong si Beal kung pwede na niyang i-waive yung no trade clause para mailipat siya ng team. Ang Suns management naman hindi rin tinatanong si Beal kung pwede ba niyang i-waive yung NTC niya para mailipat siya ng team. Kaya din sinabi ni Beal na hindi porket hawak niya yung NTC, hindi niya talaga bibitawan yun kahit ano pa ang lumabas na mga report. So hindi talaga maiti-trade si Beal kung hindi siya kinakausap ng management at hindi rin siya nilalagay officially sa trade block. Mga rumors lang naman talaga yung nilalagay doon yung pangalan niya para maging kapalit ni Butler dahil wala namang official ding statement sa Suns na iti-trade nila si Beal. Ang Golden State naman, meron ng 10 games na natambakan sila ng malaki. Yung huli sa Boston Celtics, 40 points. Nung Memphis, 41 points. Meron pang Cavaliers. Parang nawawala na ng pag-asa yung mismong coach ng Golden State. Dati naman natatambakan din sila pero hindi katulad ngayong season. Yung ginagawa kasi ngayon sa Golden State, halos katulad dun sa Lakers dati. Nagpo-focus sila sa mga veteran players sa free agency at sa trade na rin. Hindi nila ginagamit yung mga batang player nilang nakukuha sa draft. Si Jonathan Kuminga na injured pa. Sa Lakers, nag-move on na sila sa pagkuha ng star player o superstar noong 2023 pa. Mula din nung makuha nila si Austin Reeves. May dumagdag pang Max Christie at yung Dalton Knecht. Kasama na rin dyan si Bronny. Hindi sila gumagawa ngayon ng big trades. Yung Golden State naman, hindi rin sila gumagawa ng big trade. Kaso yung signing nila, mga veteran player na kaya natatabunan yung kanilang mga young player. Katulad ni Moses Moody at ni Brandon Podziemski at kahit pa yung ibang mga nakuha nila sa first round at second round na naipamimigay pa ng Golden State. Ang pinagmulan di umano ng kinakaharap ngayon ng Golden State ay nung tinrade nila si Jordan Poole. Dun di umano nagkamali ang team nang i-trade siya kapalit ni Chris Paul na isang veteran player din. Nung 2023 season, number 6 pa ang Golden State sa standing at nung nawala si Jordan Poole, naging number 10. Parang nabaliwala pa yung trade na yon dahil nung binitawan nila si Chris Paul, wala siyang naging kapalit nun. Makikitang nagkamali talaga yung pagkakatrade kay Jordan Poole paalis ng Golden State dahil mas pinaboran si Draymond. Ang Golden State din yung team na merong worst return para sa kanilang first round pick. Ibig sabihin, hindi nagkakaroon ng magandang taon yung mga first rounder nila nakukuha. Yung pinakamaganda nila si Kuminga ngayon. Bukod doon, wala nang sumunod katulad ni Jordan Poole. Sa reign pa ni Steve Kerr bilang head coach since 2015, tanging si Jordan Poole ang first rounder nilang na-develop dahil timing na sa rookie season niya walang Clay at na-injured pa si Steph, kaya gamit na gamit agad siya nun. Si Kuminga naman, maganda rin naman yung pinapakita pero hindi katulad ni Jordan Poole na meron talagang binigay si Steve Kerr na role. Sa Wizards, kahit bottom feeder sila, nasa 21 points, 3 rebounds at 4 assists si Jordan Poole. Meron pang 43 and 40%. Siya yung best player sa isa sa worst team sa NBA ngayon. Pero yung stats niya halos katulad lang din nung nasa Golden State siya. Siya yung hindi mapalitan ng Warriors at kung sakaling hindi siya tinrade, meron na agad kapalit sana si Klay Thompson.